Welcome back to our channel, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinaka-importanteng usapin sa defense at military tech ng Pilipinas. Ngayong araw, isa na namang local defense technology ang tatalakayin natin, isang makabagong suicide drone project na develop mismo dito sa bansa. Ito ang EAVRAM project, isang loitering munition system na ngayon ay papasok na sa mas seryosong yugto ng comprehensive testing. Kasabay ito ng pagpapatupad ng SIDLAC Conaway Project, at parehong suportado ng DepDev Innovation Grant. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang tanong, ano nga ba ang suicide drone? Ang tawag dito sa military terms ay loitering munition, isang klase ng drone na nilikha upang mag-hover sa target area, mag-obserba, at kapag may nahanap na high-value target, kusa itong sumasalpok at sumasabog. Ibig sabihin, hindi ito pang surveillance lang, ito ay one-way attack drone. Ang mga bansa tulad ng Ukraine, Iran, at Israel ay gumagamit na ng mga ganitong systems. Isa ito sa mga naging game changer sa modern warfare dahil mura, tahimik, at kayang mag-execute ng precision strikes. Ngayon, sinusubukan na rin ng Pilipinas na gumawa ng sarili nating bersyon, isang napakalaking hakbang para sa ating local R&D capabilities. Ang EAVRAM ay acronym ng Enhanced Aerial Vehicle for Reconnaissance and Munition. Ito ay develop ng isang team ng local aerospace engineers, robotic specialists, at defense-focused researchers mula sa academic at private sectors. Ang focus ng proyekto, makagawa ng modular suicide drone system. May kakayahang mag-carry ng lightweight explosive payload, equipped with optical and thermal targeting systems. Kayang i-launch manually o mula sa mobile platform. Bagamat classified ang ilang detalye, ang malinaw ay tinutulungan ng DepDev ang team na maabot ang next level, live field testing at flight trials. Bago gumawa ng physical prototype, ang unang hakbang ay computer-based simulation. Dito papasok ang tinatawag na digital twin modeling kung saan sinusubukan ang aerodynamic behavior, power efficiency, range, stability, at detonation sequence sa virtual environment. Sa pamamagitan ng simulation, hindi kailangan agad gumawa ng mahal at risky na physical models. Nakakatulong ito para matukoy ang design flaws early at ma-refine ang structure at software logic ng drone ng mas mabilis at mas mura. Sa kaso ng EAVRAM, tumatakbo na ngayon ang second phase simulation series gamit ang advanced physics engines at AI-assisted flight dynamics. Simple lang, ito ay bahagi ng asymmetric warfare strategy. Ang Pilipinas ay hindi kasing lakas ng ibang regional militaries pagdating sa conventional assets gaya ng jets at missile systems. Pero kung may loitering munitions tayo, mas madali tayong makakaganti o makaka-neutralize ng threats na mas malaki ang gastos. Halimbawa, pwede itong gamitin laban sa mga small island outposts ng kaaway. Ideal ito sa anti-ship swarm tactics. Mabisang pang-distract at pang-suppress ng enemy radar o air defense systems. At higit sa lahat, controlled remotely, walang direct danger sa ating mga tropa. Base sa mga publicly available na data, ang EAVRAM ay may mga sumusunod na design features. Wingspan na nasa 1.5 hanggang 2 meters. Detachable warhead na less than 3 kilo. Onboard camera system with real-time data link. Auto-destruct mode in case walang target. Range estimate, 30 hanggang 50 km depende sa payload. Launch system, tube-launched o catapult style. Gamit ang open source architecture, mabilis itong ma-update kung kailangan ng bagong targeting software o kung may pagbabago sa operational environment. Hindi rin maiiwasan ang mga ethical at strategic concerns ng ganitong klase ng weapon. Una, paano ito maiiwasang magamit sa maling paraan? Pangalawa, ano ang impact nito sa rules of engagement ng AFP? At pangatlo, handa ba tayong gumamit ng ganitong klase ng drone sa aktwal na combat? Bukod dyan, manufacturing logistics ang isa sa pinaka-challenge, lalo't kailangan ng stable supply ng electronic components at warhead materials.
Dito papasok ang tulong ng local partnership sa electronics manufacturing, at posibleng cooperation with government-owned ammunition factories. Ngayong naaprubahan na ang DepDev Innovation Grant, tuloy-tuloy na ang field testing ng EAVRAM sa secure military zones. Target ng project team na magkaroon ng fully deployable prototype sa loob ng 12 hanggang 18 months. At kung magtatagumpay, ito ang kauna-unahang operational loitering munition ng Pilipinas, gawang Pinoy para sa Pinoy. Ngayon na nasa comprehensive testing stage na ang EAVRAM, plano rin ng project team na makipag-collaborate sa iba't ibang ahensya tulad ng DOST, AFP-R&D Center, at Government Arsenal para mas mapabilis ang refinement cycle ng system. Isa sa mga critical na goal ay ang streamlined integration nito sa existing communication and command infrastructure ng Armed Forces of the Philippines. Sa practical na aspeto, balak itong gamitin bilang force multiplier ng ground troops, lalo na sa mga isolated patrol bases at coastal defense units. Ang kagandahan nito, pwedeng gamitin ng EAVRAM bilang unang strike asset o kaya'y pang-scout sa mga high-risk zones, walang taong nalalagay sa peligro, pero may sapat na real-time visual intel ang command units. May mga panukala rin na i-expand ang application ng drone na ito sa non-military use, lalo na sa disaster response at border monitoring. Sa modified configuration, maaaring alisin ang explosive payload at gamitin ito bilang reconnaissance drone para sa pag-track ng wildfire, landslide-prone areas, o kahit illegal logging at smuggling routes. Bukod sa physical drone mismo, kasalukuyang ginagawa rin ang mission control system ng EAVRAM, isang lightweight at modular ground control unit na kayang i-operate sa remote field conditions. Dito papasok ang roles ng local software developers at interface designers, lalo na kung gusto ng team na gawing user-friendly at efficient ang interface kahit sa field conditions. Isa rin sa target ay magkaroon ng auto-coordination function sa hinaharap. Kung sakasakali, pwedeng magpadala ng 2 o 3 drones na kayang mag-coordinate ng targets, avoid redundancy, at optimize ang strike pattern, parang mini-swarm na autonomous pero under human supervision. Ang mga ganitong innovation ay unti-unting nagpapatunay na ang Pilipinas ay may kakayahang mag-develop ng mga complex defense systems kung bibigyan lang ng tamang suporta, pondo, at direksyon. Ang ganitong mga proyekto ay patunay na hindi na tayo umaasa lang sa imported tech. Kaya nating mag-innovate, kaya nating gumawa, at kaya nating ipagtanggol ang sarili nating bayan gamit ang sariling teknolohiya. Kung gusto niyong updated sa mga ganitong balita, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell. Hanggang sa susunod na video, mabuhay ang makabagong sandata ng Pilipinas!